nagis na namin ang maraming kaso at nagkaroon kami ng laman sa kaso dahil sa Blue Ribbon Committee hearings. Doon naglalabasan yung maraming facts at maraming testigo. So, dapat igalang talaga ang Blue Ribbon when it comes to that. No? I congratulate Senator Ping Lacson for being a great chairman of the Blue Ribbon Committee. Sir, yung mga recommendations nila doon, yun po ay atin na pong tatanggapin as it is, i-evaluate, ano po yung mangyayari? Ano yan eh, siyempre, we look at the evidentiary value of everything that we can get. Kasi yung evidentiary value yung ating hinahanap eh. Kasi ang trabaho namin talaga, maglatag na ebidensya. Diba? So, it guides us to the proper direction. It gives us clues on what more questions to ask. And, of course, it makes us think of how we can present them as evidence. Pero yun, malaking bagay kasi yung ginawa ng Blue Ribbon Committee dyan. Yung mga testimonies ng witnesses, na state witnesses ngayon. Although, sinasabi ko sa team ng Ombudsman, pag hindi forthcoming ang testigo, we will not honor any immunity pag hindi forthcoming ang testigo. Kinakailangan talaga forthcoming ang mga testigo. Pag meron silang iniiwasan na topic o subject, magbabago lahat yan. Kailangan forthcoming ang testigo. Maraming gustong tumestigo, pero kailangan i-develop isa-isa eh. Kasi nga, ang problema rito, ang tao iniisip ang politics eh. Yung politika for the next few years, iniisip nila, pag bago gobyerno, libre na kami. Hindi po ganun yan. Tuloy-tuloy po ang trabaho namin. Actually, ang politika niyan, wala sa amin yan. Sa kanila ang politika niyan eh. Basta sa amin, kung meron kami makukuha na impormasyon sa Blue Ribbon, di mabuti. Kasi nga, makakatulong sa trabaho. Yung trabaho namin naman, does not rely on the Senate eh. Nakagkataon lang na maganda yung mga sinimulan ng Blue Ribbon Committee under the leadership of Senator Ping Lacson.